The message is the powerful life in Christ. Ang makapangyarihang buhay ng isang tao na nakay Kristo. The powerful life in Christ. Ang ganda po ba ng picture? Hindi po kinuha yan sa internet. Kinunan ko po yan sa cellphone ko talaga live. Yan po ang Lake Louise. Doon po yan sa Alberta. At sabi po dito sa ating pong pinag-aaralan, when we were born again, what really happened in our lives? Naitanong nyo na po ba sa inyong isip yan, sa sarili nyo? Nung na-born again ka, ano ba talaga nangyari sa buhay mo? Ano nga ba talaga nangyari? Is it just that our sins were forgiven and we will be with Jesus or our Lord Jesus Christ in heaven for eternity? Pag na-born again ka ba, ang mangyayari lang sa'yo, ikaw ay napatawad, no? Nilinis ang iyong mga kasalanan, at ikaw ay makakasama ng Panginoong Jesucristo sa langit magpakailanman. Okay, being in Christ is far more than that. Being Christ, everybody say in Christ. No, ang pagiging in Christ natin is far more than just our salvation or the justification of our sins. Now, let us examine the wonderful life that God has given us when we got saved. Tingnan po natin, ano ba talaga ang magandang buhay na binigay ng Panginoon sa atin nang tayo po ay naligtas. Number 1 po, mga kapatid, no? God has given us the riches of His glory. Everybody read this with me. 1, 2, ready, go. God has given us the riches of His glory. Wow. Do you believe that we have a generous Father? We have a Father who is so rich. Sabi mo sa katabi mo, ang daddy natin super rich. Yeah. Rich dad. Amen? We have a rich dad. And His riches in glory He has given us. When we received the Lord Jesus Christ, when we became born-again believers, when we surrendered our lives to the Lord Jesus Christ, God has given us the riches of His glory. Ang kayamanan niya doon sa kaluwalhatian, sa'yo, tagapagmana ka. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo dito? Para kayo nakukulture shock. Hallelujah. Malinaw ba yung signal dito ng mga nakaraan linggo? Hallelujah. Thank you, Lord. Ang ganda ng mensahe ng Panginoon. Kailangan excited tayo. Amen. Hallelujah. Anong buhay binigay ni Lord sa atin? God has given us the riches of His glory. How many of you have seen the glory of God in heaven? If you just imagine that. You read the Bible, there are so many accounts, no? And record of what heaven looks like. Ang langit, no? Ang langit, ang kayamanan ng langit ay para sa'yo. Kaya kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, hindi ka mahirap. Hindi ka mahirap. Dahil ang tatay mo ang pinakamayaman sa buong mundo. And He is so pleased to give you the riches of His glory in heaven. Kaya dun sa langit, bawal po ang magnanakaw kasi sa langit po ang ginto nakakalat lang. Dito sa lupa ang ginto kinakarat. Dun sa langit kinakalat. Ang magnanakaw, pag napunta doon, baka magsako. Dito pinagkakaguluhan yung ginto. Isang bara lang o isang paleta lang na ginto. Di po ba? Sa langit, hindi pinapansin. Nakakalat lang yan. Ganun kayaman ang Diyos natin. And I want to tell you, true blessings, the cheapest of them all are material blessings. Well, this is what God wants us to understand. That's why we are so excited today. Because hindi lang tayo niligtas ng Panginoon. God has given us the riches of His glory. Look at Ephesians 3:16. May He grant you out of the riches of His glory. May I read it again. May He grant you, God grant you, out of where? Out of the riches of His glory. Saan kumukuha si Lord ang binibigay sa atin? Out of the riches of His glory. Hallelujah! So, hindi yan konti. Yan ay generous. Yan ay overflowing. Amen po ba? At sabi dito, for you to be strengthened spiritually, energized with power through His Spirit in your inner self.
Indwelling your innermost being and personality. We will focus on this verse for the next few pointers. Okay? So, number 1 na binigay ng Lord sa atin, He has granted out the riches of His glory. Ibig sabihin, heredero tayo ng buhay na walang hanggan at kung anong merong pag-aari ang Diyos natin, sa atin yun. Sabi mo sa katabi mo, sa atin yun. Kaya nga, get rid of those kinds of mentalities that are deceptions of the enemy. Hallelujah! Ang sabi po dito sa Tagalog, Ephesians chapter 3, verse 16. Ipinapanalangin ko na sa kadakilaan ng kapangyarihan niya ay palakasin niya ang espiritual niyong pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang espiritu. No? Saan po nanggagaling? Sa kadakilaan ng kapangyarihan ng Diyos o sa kanyang riches and glory. Ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 19, kapag nagpala ang Panginoon, sabi diyan, and my God will liberally supply. Meaning to say, fill until full. Have you realized that? Kapag ang Diyos ang nagbigay, God gives liberally. Hallelujah. Grabe, no? Pag sinabing liberal, sige, spread mo yung spread na yan liberally. Ibig sabihin, hindi naninipid. Amen po ba? Ang Diyos natin kapag nagbigay, fill until full. Hindi tumitigil hanggat hindi napupuno. Hallelujah! Hindi tumitigil hanggat hindi napupuno. That's how God releases a blessing to His dear children. And my God will liberally supply, meaning to say, fill until full your every need. According where? According to where? According to His riches in glory in Christ Jesus. Kapag ang Diyos nagpala, not according to the economic condition of the nation. Not according to the laman ng bank account natin. Amen po ba? Pag ang Diyos ang nagpala, hindi according dun sa mga bagay na pansamantala lang. Kapag siya'y nagpala, kinukuha niyang pagpapala, where? According to His riches in glory. Sabi natin, in Christ. If you are in Christ Jesus. That's why if you are in Christ Jesus, you are benefactors, beneficiaries ng supplies ng Lord na liberal supply. Fill until full. Ibig sabihin, hindi barat, hindi kapos, nag-uumapaw. Yan ang pagpapala ng Diyos sa kanyang mga anak. Fill and full. Sabi mo sa katabi mo, fill and full. Kaya sabi ko nga, kapag mayroong mission, may provision. Kapag ang Diyos ang nag-guide, He will provide. Hallelujah! Binabasa ko nga yung book of Genesis. Sabi doon ni Lord kay Abraham, I am El Elyon. I am El Shaddai. I am overflowing. Hindi ka magkukulang kapag ako ang Diyos mo. Hallelujah! Kaya panghawakan natin ang mga salita ng ating Panginoon. Ano sabi sa Philippians chapter 4 verse 19 sa Tagalog? Basahin natin. 1, 2, ready, go. At dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Akala nyo, pag na-born again kayo, pinatawad ka, pupunta ka sa langit, hindi lang yon mga kapatid. Hallelujah! Ang gustong buhay ng Panginoon sa atin, lahat ng ating mga pangangailangan, ibinibigay ng Diyos. Mula saan? Mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Wow! Hallelujah! Amen po ba? Kaya po kapag atin po ito na napapagbulay-bulayan, na-internalize po natin, sasabihin mo, di ba? Meron pala akong Diyos na mapagpala. Meron itong Ama na generous who can supply all my needs according to His riches in glory. Alam niyo kung ano lang ang naghihinder sa atin, kaya tayo minsan hindi makalakad dito sa ganitong klaseng prinsipyo ng Panginoon is what? Everybody say mindset. Mindset. Amen po ba? Para yung itlog ng agila,
na napunta doon sa tabi ng mga itlog ng manok at napisa siya, no? At na siya ay nakasama ng mga sisiw, no? Kaya sa buong akala niya, siya ay sisiw. Siya ay manok, no? Bagamat siya ay agila. No, nasa isip niya, hindi siya makakalipad ng mataas katulad ng mighty eagle. Kaya kapag meron siyang nakikita na agila na lumilipad, na malaking agila, na-amaze siya, sana katulad ako ng agila. No? Hindi ako katulad ng, kasi manok lang ako eh. Nakukuha niyo ba mga kapatid, ibig kong sabihin? It's just a mindset. Kaya sabi sa Romans chapter 12 verse 2, be ye transformed by the renewing of your mind. Colossians chapter 3, sabi doon, be heavenly, set your mind on the things that are in heaven. Woo! Hallelujah. Ayaw ng enemy itong hindi dinidiscuss ko sa inyo, mga kapatid. Kasi gusto ng enemy, deceive ang mga Kristiyano. Wala akong magagawa, hindi ako makakapunta, wala ako ng ganito, hindi na ako nagtagumpay. Puro ganon. Amen po ba? No. Sabi mo sa katabi mo, no! I'm a child of God. I have a God who can give me and supply for me everything that I need according to His riches and glory by Christ Jesus. Well, this is the God whom we serve. At yan po ang unang napakagandang bagay na gusto ng Diyos na iparating sa atin. Binigay sa atin, pinamana ng Panginoon sa atin ang Kanya, kung ano man ang meron siya doon sa kaluwalhatian sa langit. Number 2 po, mga kapatid, no? God gave us the strength. God gave us the strength. We were spiritually energized with power. So hindi ka lang pinamanahan, hindi ka lang sinusuplayan ng Panginoon ng lahat ng mga pangangailangan mo. Binigyan ka pa at patuloy na binibigyan ng Diyos ng kalakasan. Nakita niyo yung awit natin kanina, ang kagalakan mo ay kalakasan. Kahit nangihina ka, no, pag nagalak ang Panginoon sa'yo, lalakas ka. The joy of the Lord is your strength. Hallelujah! Kaya sabi ko sa inyo, when David was so disappointed, when David was so distressed, sabi niya, he strengthened himself in the Lord his God. Who is the source of our strength? Only God. God gave us the strength. We were spiritually energized with power. Kapag ang spiritual mo malakas, energized with power, everything else follows. Susunod yan lahat. Amen po ba? Kaya importante pagtuunan natin, palakasin ang ating spiritual na pamumuhay. Glory, Jesus. Alam mo, nangyari doon sa agila, no? Na nakita niya merong agila lumilipad. Natanaw siya ng agilang lumilipad at nakita may agila doon. One day, pinuntahan siya. Hallelujah. At sinabi sa kanya, ligay, mapapakita ko sa iyo. Dinala siya doon sa tabi ng mataas na bundok. Lipad! Lumipad ka! Sabi niya, hindi ako agila, hindi ako lumipad ka! Hallelujah! Alam niyo na yung istorya, no? Nakalipad siya katulad ng agila kasi ang totoo, agila siya. Amen! Sabi mo sa katabi mo, hindi ka talunan. Hallelujah! You are a victor in Christ. You are victorious in Christ. We have a God who gives us a strength. We were spiritually energized with power. Kapag ang isang tao is in Christ, laging full charge yan. Amen po ba? Hallelujah. Glory Jesus. Hindi na uubusan yan. Ang sabi dito sa Ephesians 3:16, may He grant you out of the riches of His glory to be strengthened and spiritually energized with power. Okay, I underline. Sabi dito, to be strengthened and spiritually energized with power. Through whom? Through His Spirit in your inner self. Indwelling your innermost being and personality. Hallelujah. So God gave us a strength. We were energized. We were spiritually energized with power. Number 3. Sabi natin number 3. Ano itong powerful life in Christ na to? God's Spirit is in our inner self. Don't you ever dare think that the Spirit of God is outside yourself. He is in our inner self. Whenever I will remind myself, whenever na sinasabi ng Holy Spirit at iniremind ko yung sarili ko, yes, I'm reminding myself, the Holy Spirit is in my inner self.
The God who created the heavens and the earth is in my inner self. That would strengthen me enough. Hallelujah! Kahit saan ka nandun, kahit sinong kaharap mo, kahit ano nangyayari sa paligid, God's Spirit is in our inner self. His Spirit is indwelling in our innermost being and personality. Ang Espiritu ng Diyos nananahan doon sa loob ng ating pagkatao at ng ating personality. It's not your personality anymore. It's the personality of the Spirit of Christ living in you. The old you, patay na. Has gone. Amen po ba? The old you has gone. You are already dead from your old life. At ang nakikita na sa'yo, at ang namumuhay na sa atin, ang Espiritu ng Diyos. Kaya, alam niyo po ba ang resulta nito? Glory to God. Blessings are following you. Because the Lord is commanding the blessings. Woo! You're not seeking or searching or chasing after these things that the world, people of the world chases. They are chasing you. Kumakatok sa pinto nyo. Hinahanap yung address nyo. Asan ba sila? Asan ang address nun? Amen? Papasukin nyo kami. Naintindihan nyo ba kami? Papasukin nyo kami. Inutusan kami na pumunta sa bahay nyo. Hallelujah! Hindi pumuti yung buhok mo, naubos na ng buhok, kumunot na lahat, kumulubot na yung no? Humaba na yung balbas, humaba. Kahanap kay basta kay Mammon. Amen po ba? Because the Lord knows His children. The Lord knows the faithful children. The Lord commands, sabi sa Psalms 133, the Lord commands the blessing. Naalala ko po yung sabi ni Jesus doon sa mga disipulo niya, di ba? O ano, kumusta? May huli ba kayo? Sabi ng mga disciples, Lord, magdamag nga kami ng isda eh. Wala nga, tumal, Lord. Wala. Lahat ng effort, ginawa na namin. Lahat ng expertise namin sa pangingisda, ginawa namin. Lord, kita. Hindi lang liit kita. Kasi yung mga singkit, liit kita. Okay? Yung mas singkit, kita. Wala nakita. Lord, kita, lugi. Wala kami nahuli. Ang sabi ni Lord, pumalaot ulit kayo. At ihulog niyo yung lambat doon sa kanang bahagi ng bangka. Dapat sa tama, sa right side. Sabi mo sa katabi mo, right side dapat. Huwag ka doon sa wrong side. Ihulog mo doon sa right. Dapat tama eh. Dapat may timing at dapat may word si Lord. And kapag si Lord may word at sinunod mo, hallelujah, garantisado. The Lord will command the blessings. Yung mga isda na nagtago sa kanila sa buong magdamag, nung katanghali ang tapat, inutusan lahat ni Lord. Lahat ng tilapia, bangus, pampano, no? Lapu-lapu, blue marlin, tuna, salmon. Lahat kayo! Pasok sa lambat nila Pedro. Nagmamadali pa sila. Asan yung lambat? For there the Lord commands the blessing. So there are blessings in obedience. Kapag sinabi ng Lord, punta, samba, linggo ngayon. Hallelujah. Pastor, kararating mo lang, nang-sermon ka na naman. Kaya nga tinawag na sermon eh. Di ba sermon tong ginagawa ko? Ay, kayo Hindi, we love you so much. Pero sinabi ng Panginoon, kapag ikaw inutusan, pumunta ka kasi nandun nga yung pagpapala.
Nandun yung pagpapala, uutusan ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, bago matapos ang service na ito, bumuhos na yung pagpapala ng Panginoon sa atin. Lalo na sa may pananampalataya sa Kanya. Because God's Spirit is in our inner self. His Spirit is indwelling in our innermost being and personality. Look at Ephesians 3:16 again. May He grant you out of the riches of His glory to be strengthened and spiritually energized with power through His Spirit. Everybody say, through His Spirit in your inner self. Indwelling your innermost being and personality. I'm reading from the Amplified Version Bible. I'm learning a lot. Okay, I tell you, read this version. You will learn a lot. Amplified version. No? Sabi dito, His Spirit in your inner self. Asan ang Spirit ni Lord? Nasa labas ba? Oh, inner self. Sabi mo sa katabi mo, nasa loob mo si Lord. Nasa akin si Lord. In our inner self. Indwelling in our innermost being and personality. Kaya kapag may nakita sa'yo, pag may nagsabi sa'yo, nakikita ko sa'yo, kalwalhatian niya. Iba yon. O mahal kita sa Panginoon. Di ba? I can see in you the glory of my King. Di ba? Hindi yung, ayokong pumunta. Kasi makikita ko na naman yung, huwag na natin pag-usapan. Amen po ba? Pero gusto ko talaga dumadalo kasi ang nakikita ko sa kanila, hindi sila, kundi si Kristo. Grabe magmahal, grabe umunawa, grabe manalangin, no? Kahaba ng pasensya, malapit talaga sa Panginoon, patay na sa, hindi nagsasalita ng ganire, ng ganyan, no? Nakikita talaga si Lord sa buhay. That's what really Christianity is all about. I tell you, kapag na-realize natin that the Spirit of God is in our inner self, indwelling in our innermost being and personality, you will enjoy being a Christian. Wherever you go, you are a blessing. Wherever you go, you're bringing blessings. You're bringing healing. You're bringing freedom. You're bringing reconciliation. You are an atmosphere changer wherever you go because God is with you. Saan kayo nanggaling, mga kapatid? Hallelujah. Are you excited today? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoong Diyos. Glory to God. Ito pa po, pang-apat. God is able to do super abundantly. Everybody say super abundantly. Ang ganda niya mga words na. God is able to do super abundantly more than all we dare ask or think. Yan ang powerful life na meron ang mga taong in Christ. God is able to do super abundantly more than all we dare ask or think. Huwag mong iisipin na, hindi yata, imposible yata ako makarating doon, imposible yata marating ko yung ganong kalagayan, imposible yata na magkaroon ako ng ganito, imposible yata kasi ganito lang ako. I tell you this, our God is able to do super abundantly more than we all dare ask or think. Higit pa sa kaya mong isipin, higit pa sa kaya mong hingin, ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Nagpunta kami doon sa Canada. Di yung ibang mga nakakasalamuhan namin, mga Pilipino, no? Sa iba't ibang lugar. Hanggang kailan ho kayo dito? Hanggang ano po? Isang buwan ho? 30. Talaga? Ganun parang, yung isa nga doon na na-meet namin na taga-copy, sabi niya, talaga? Parang ngayon ako nakakita ng ganyan na, pupunta dito, ganun lang kaiksi. Hallelujah. Sabi naman ng isang sister, you're super blessed. You're super blessed. Talaga namang we are blessed because we're children of God. Babalik pa nga Hallelujah. Amen po ba? Kasi nga, alam niyo po, meron tayong Diyos na makapangyarihan na kayang-kaya niyang gumawa ng mga bagay higit pa sa ating pong hinihingi at inaasahan.
Amen po ba? At iniisip. Sabi doon sa Ephesians 3:20, basahin po natin 1, 2, ready, go. Now to Him who is able to carry out His purpose and do super abundantly more than all that we dare, ask, or think, infinitely beyond our greatest prayers, hopes, or dreams, according to His power that is at work within us. This is very powerful statement. Sa Tagalog ang sabi, purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. So wag nating limitahan ng Diyos sa kaya nating isipin. Amen? Hindi hanggang dun lang si Lord. Wag nating limitahan si Lord dun sa kaya lang nating hingin sa Kanya. Somebody prayed for me and prophesied to me. I think that was the son of Bill Hammond. No? Okay, sabi niya ganyan, when you ask God, Pastor, don't limit God on your asking. Because God, sabi niya ganyan, sa Tagalog na lang, ang gusto ng Diyos pag humingi ka, no? Huwag mong tipirin si Lord. Huwag mong sabihin, Lord, okay na to sapat na to sa akin. Bakit sapat lang? Ibig sabihin, gusto mo para sa iyo lang. Humingi ka, ang sabi ng Panginoon, para maganap ang iyong kagalakan, para maging pagpapala ka rin sa iba. Amen! Pag humingi ka, ihingi mo na rin yung kapatiran. Sabi mo sa katabi mo, pag humingi ka, ihingi mo na rin ako. That's what it means. Don't ask just for your own consumption. Because higit pa sabi dito, purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin. Amen po ba? Because God wants His children to live in abundance and overflow. Kaya sabi sa book of Deuteronomy chapter 28, you will no longer borrow but you will lend. You will be the head and not the tail. You will be on the top and never at the bottom. If we will just claim the words of the Lord, it will really manifest in our lives. Sabi mo nga sa katabi mo, you are super blessed. Hallelujah. Dahil ang Diyos sa pinaglilingkuran natin, ang pinagmumulan ng lahat ng uri ng pagpapala. Number 5, God's power is at work within us. God's power is at work within us. Ang pangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa atin. God's power is at work within us. If God's power is at work within you, you are living a powerful life in Christ. Glory to God. Sabi sa Ephesians 3:20, now to Him who is able to carry out His purpose and do superabundantly more than all that we dare ask or think, infinitely beyond our greatest prayers, hopes or dreams, according to His power that is at work within us. Not according to the power of the politician, not according to the power of anybody, but according to His power that is at work within us. I tell you, this power is really powerful. Na kapag kailangan mo i-activate, activated agad. You know, step by step, parang every step of the way, mula umalis kami hanggang makabalik kami kanina. No, makalis kami papuntang Canada hanggang makabalik kami kanina. Sabi ko talaga, Lord, you are so powerful. Every step of the way, maging lahat ng dadaanan namin, hinawi ng Panginoon. Hallelujah. Papunta at pabalik. And sabi ko nga, Lord, show your power here. Hallelujah. And God answered. Because that's His power. Sabi ni Lord, I will show you my power. I will show you my power. Amen po ba? Kapag ang Diyos ang kumilos, makapangyarihan talaga yan. Maaasahan mo yan. And there's more. Everybody say, there's more. Ganda, no? Hallelujah. Isa sa mga napuntaan namin doon, no? Isang bagong bridge, no? Sa malapit doon sa downtown. Okay? Isn't it great? Mga tourist spot nila yan dyan. There is more. Marami pa po na ang Diyos ay ginagawa sa buhay po natin. Okay? Ito, sabi ng Lord, you are blessed with every spiritual blessing in the heavenly realms
in Christ. You are blessed. Not will be blessed. You are already blessed. Sabi mo sa katabi mo, you are already blessed. No? Not God is going to bless you. God has already blessed you. God has already blessed us. With what? With every spiritual blessing in the heavenly realms. In Christ, do you know how much blessing is this? Kapag ikaw ay blessed with every spiritual blessing in the heavenly realms, your blessings manifest in the natural realm. Because everything that we win, every battle that we win in the spiritual realm will manifest in the natural realm. Kaya focus on the spiritual realm first. Oh, glory to God. Babalikan ko yung eagle ha. Hindi ka chicken. Eagle ka. You can soar with wings like eagles. You're not afraid of the storm. You love the storm. Amen po ba? And you love flying high. At alam niyo po ba, ang isa sa maganda sa eagle, kapag ang kalaban niya ay serpent, kukunin niya yung serpent. Diba kaaway natin, serpent? Amen? The seraph. No, serpent. Kukunin niya yung serpent at dadali niya doon sa pinakamataas. No, pinakamataas na wala nang hininga yung serpent. Hallelujah. The serpent has no oxygen anymore. Kaya mga kapatid, ang laban, dadali natin sa spiritual realm, sa heavenly realm, where the enemy has no oxygen or no power. Where in fact, he is powerless against our Master Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. That's why if you realize that you are blessed with every spiritual blessing in the heavenly realms in Christ, everything is spiritual that manifests in the natural. You are living a powerful life in Christ. Whew! The Lord is teaching us this wonderful thing. Everything is spiritual. Parang na-share ko sa inyo one time to. I don't know kung napanood nyo dito. Nandun kami sa Canada. I have an example, di po ba? Sabi ko, yung mga disipulo sa Mark chapter 4, di ba, natutulog si Jesus. Tapos, bumagyo. No? Tapos, napupuno na ng tubig yung bangka nila. Di ba? Tapos, si Jesus, relax lang, natutulog. May unan pa nga eh. Di ba? Kahit na bumabagyo na, ganun ang Panginoon. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Until He takes me home. Di ba? Sailing. Kapag si Jesus, kasama mo, dun sa buhay mo, sa vessel mo, you can smile at the storm. Amen ba? Ano ba yung storm? Storm's a problem. No? Anong ginawa ng mga disipulo nung napupuno na yung bangka nila? Kumuha ng balde. Oh, tapon. Lahat ng mga efforts nila physically. Di ba ba? Tapos ginising na sila, Lord, carest not thou that we perish. Ano ginawa ni Lord? Pagtayo ba ni Lord, sabi niya, Peter, pengi akong balde. Sama ko. Ganun ba ginawa ni Lord? Pinatulan ba ni Lord yung kanilang carnality? Yung kanilang mindset? Hindi po. Ano ginawa ni Lord? He knows who He is. He is a child of God. He has authority over the wind. He has authority over the waters. He has authority over the waves. At kinausap niya. Sino kinausap niya? Kinausap niya ba demonyo? Sinabi niya ba, demon? No, sinabi niya. Ang kinausap niya, sino? Hangin. Kinausap niya yung alon. Pwede palang kausapin. Sabi mo sa tabi mo, pwede palang kausapin. Kung si Lord kinausap yung hangin at yung alon, hindi ka ganun kapag may kinakausap kang hangin at alon. Tama mo ba? Si Lord kinausap yung puno ng igos. Hindi ka ganun kapag may kinakausap kang puno. Amen po ba? Ang sabi ng Lord, you shall say to this mountain. What is your revelation here? Everything has life and everything will obey according to the command of the word of the Lord.
There are spiritual beings on this creation. Baka lumalim ako masyado, hindi ako maintindihan ng mga basic people. Amen po ba? But us in MPDC, he understands these things. Wow! Sa Job 38, sabi doon, Job, have you commanded the morning? Have you commanded the dawn to know its place? Meaning to say, sinasabi ng Lord kay Job, Job, you can command the morning. You can command the dawn. Use the power that I have given you. Sa book of Jeremiah, sabi ni Jeremiah dun sa earth, O earth, O earth, O earth, hear the word of the Lord. Alam mo, apply ko po ito pagdating doon. Hallelujah. The earth cooperated with pastor and pastor. First night pa lang po, O earth, O earth, O earth, hear the word of the Lord. You are healed, you are redeemed by the blood of Jesus. And that night, nagkaroon ako ng panaginip. Pag sa panaginip ko, buhay na buhay. No? Very seldom po ako managinip. Pero nung gabi na yan, pagtutulog ko, sabi ko, ang ganda ng panaginip ko. Linis na linis yung buong bahay. Wala pong appliances kahit isa. Hallelujah. Parang bagong lipat sila. Sabi ko dun sa kapatid ko, alam mo, panaginip ko kagabi, patas nating mag-pray. No? Kasi nung dinedicate ko yung kabibigay lang ng susi sa kanila, ako nag-blessing dedication dinedicate kay Lord through video. Through video. Kita ko yun talaga. No? Walang appliances. Pero dumating kami doon, puno na ng appliances. Pero nung gabi na yon, nung nag-speak to the earth, nag-cleansing, pagka panaginip ko, linis ang bahay. Hallelujah. So what does it mean? The Lord has cleansed something. The Lord is good. Hallelujah! Kagandahan pa nun, humabol pa tayo nun, di ba? Bago kami umalis, mag-fly papuntang Canada, humabol pa tayo. Nagpapapalit lang ako Doon sa may, Padre Paure, biglang napadaan ako sa Supreme Court Sabi ko, teka muna, parang merong mga lumalabas na, di po ba? Na issues. About, alam nyo na, di po ba? Biglang naisip ko, love, di ba dyan si Kane nagtatrabaho? Pakitext mo nga, makakuha ng konti. Hallelujah. Alam nyo na nangyari, di po ba? We made a submission, filed a petition in the courts of heaven, and guess what? Hallelujah! Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya pagbalik namin dito, everything is settled. Wala na pong harang. Hallelujah! Wala na ho. Palakpakan natin ang Panginoon. Only God can do that. Kaya mas lalo ako na-amaze sa Panginoon. There's really power in what the Lord is teaching us these days. It's so powerful. All you have to know is you have that authority as well, like the authority of the Lord Jesus Christ. Siya naman na nagsabi, verily I say unto you, whosoever shall say to this mountain, be thou removed, be thou cast into the sea, if you shall not doubt in your heart, but believe that whatsoever you say it shall come to pass, you shall have whatsoever you say it. You are blessed with every spiritual blessing in the heavenly realms. Kaya kapag ang labanan, mga kapatid, karnal, huwag mong patulan. Pumunta ka sa spiritual. The battle has to be won in the spiritual realm. Huwag kang magmukmok. Amen po ba? Huwag mong patulan. Amen po ba? Hallelujah. Kapag dinadaan ka sa pisikalan, barasuhan, wag. Relax ka lang. Punta ka dun sa highest court of heaven. Amen? Gamitin mo yung authority na binigay ng Panginoon sa'yo. At kapag ang Lord ang nagbigay ng verdict at nagpasya, pinalo ang gibel, tapos ang usapan. Hallelujah! We will win the battle! Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang papatol sa karnal na usapan. Yan. Amen po ba? Kasi meron tayong spiritual blessing that comes from God. So, si Jesus, hindi siya nakisalok. Ginamit niya yung spiritual authority niya. And then what happened? Sabi siguro ng mga disipulo, dapat kanina pa natin ginising
Napagod pa tayo eh. Diba? Napagod pa tayo eh. Kasi naman ayaw mo naman tumawag agad. Di ba sabi ni Lord, "Come to me, all of you who are weary and heavily burdened, and I will give you rest. Learn from me, because I am meek and humble in heart. For my yoke is easy and my burden is light." Ano gusto mong burden? Mabigat o magaang? Oh, syempre. Amen po ba? Kanino ka lalapit? Di kay Lord. Diba? Rest ka na. Hallelujah. Strengthened ka ba? May nakikinig ba dito, mga kapatid? Doon sa mga nanonood ng YouTube, may nakikinig ko ba? Nakigets niyo ba yung message ni Lord? Hallelujah. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. He shall make your way successful, in other version. Amen? Di nagtitimbang kami ng mga bagahe namin. Hallelujah. Alam nyo, iba talaga kapag blessed. Over baggage. Overload. Meron pa kami pinadala sa cargo, sa barko. Dahil hindi na po magkakasya dun sa amin pong dala. Hallelujah. Okay, mag-alala. Sabihin mo sa mga, huwag kang mag-alala. Huwag ka lang umabsent sa 1 linggo. Meron. Hindi na kami makapag-unpack ngayon kasi wala na kaming oras. Di kada magtitimbang kami ni Pastora. Naku, sobra dun. Sabi, allowable kilograms. Excess. Sabi ko, wag. Pero, lahat sakto, pero may konti. May nagsabi sa amin, kahit konti po, basta lumagpas ng ganito, meron mga charges. Hindi pagdating po doon, siyempre, pagdating sa airport, randa baraba, syakadam. Hallelujah. Eto na, Lord. Eto na, Lord. Medyo nag-washroom muna ako. Sabi ko, Lord, it is your time, show your power. Pagdating po dun sa timbangan, wala pong, lahat ng sinabi ng nag-a-assist, okay, this is good, next, this is good, this is good, all are good. Hallelujah! I am so amazed. Ang sabi ng kapatid ko, mukhang inutusan ni Kuya na magsiksikan sa loob Magpagaan kayo lahat. Nahuutusan naman ho talaga. Amen po ba? Di ba kunento ko sa inyo na 1 linggo? Na si Pastor Elisa, pinag-pray yung laptop. Gumaling Amen po ba? Sabi, kakaiba faith nitong mga to. Kahit laptop, nagpe-pray, gumagaling. Amen po ba? Glory to Jesus. Because we are blessed with every spiritual blessing in the heavenly realms in Christ Jesus. Sabi doon sa Ephesians 1:3, matatapos na po ako, "Blessed and worthy of praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms in Christ." The Lord has blessed us with every spiritual... Ano ba ang kailangan mo? Actually, not material blessings. You need spiritual blessing. Kasi sa Hebrews 11 verse 3, lahat ng meron tayo galing sa spiritual. Amen! Don't chase mammon. Inuutusan lang ni Lord yan. Amen po ba? If you are blessed with every spiritual blessing in the heavenly realms in Christ Jesus. Tagalog, basahin natin. 1, 2, ready, go. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya likhain ng mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Ang ganda ho ng dulo, no? God has chosen us before the foundation of the world. Nare-reaction na po ba yun? Bago palikhain ang pundasyon ng mundo, pinili ka na? Oh, special ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, special ka. May pula ka sa noo. Show pa ang dating, So God has chosen us before the foundation of the world. It's written in the book of
In the Bible. It's written in the Bible. God has chosen us before the foundation of the world. Ibig sabihin, wala ka pa, nasa isip ka na ni Lord. Do you believe that God can think of the future? That God can see those people that are yet to be born? Do you believe that? Yes, He is God. Kaya kung maisip mo to, Lord, grabe talaga yung pag-ibig mo sa akin. Grabe talaga, Lord. Ito pala talaga ako. Pinili mo bago pa man likain ang pundasyon ng mundong ito. For what? To be holy. Everybody say, to be holy. Consecrated. Everybody say, consecrated. Set apart. Everybody say, set apart. For Him. For Him. Hindi ka naligtas para lang patawarin at mag-enjoy sa langit forever. You were saved. You were chosen by God before the foundation of the world to be holy. Kaya kung ang isang tao, isang Kristiyano, nagsasabi siya Kristiyano, is living in unholiness and unrighteousness, hindi bagay. Masasabi mo, is he true or false? Amen? Is she true or false? Because those people who are in Christ were what? Chosen before the foundation of the world to be holy. Everybody say holy. In the book of Peter, it says, be ye holy because I am holy. The Lord said, consecrated, set apart for Him. Ito pa maganda. Purpose-driven and blameless in His sight. Yung buhay mo may purpose. Hindi walang direksyon. May purpose ang buhay natin. Nung tayo nakakilala sa Panginoon, nagkaroon ng direksyon ng buhay natin. Ngayon may purpose na ang buhay natin. Dati hindi mo alam. Amen? Ngayon may purpose na. Your life is purpose-driven. Okay, look at Ephesians 1:4. Ito yung verse na yun. Just as in His love. Let's read this. He chose us in Christ, actually selected us for Himself as His own before the foundation of the world so that we would be holy. That is, consecrated, set apart for Him, purpose-driven, and blameless in His sight. In love. Everybody say in love. So, I think this is the last. God put all things in subjection under Christ's feet. And we are in Christ. Have you realized that? Have you realized that? God put all things in subjection under Christ's feet. Sa Tagalog, iniligay ng Diyos Ama lahat sa ilalim ng paa ni Jesus. Lahat. And what is the truth? We are in Christ. So if the devil is underneath His feet, meaning to say, if you are in Christ, ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Hallelujah. Kung gusto mong magbigay ng message sa kaaway, sumulat ka sa ilalim ng sapatos mo. Are you getting what I mean, mga kapatid? Hallelujah. Now, I came to realize, mga kapatid, such powerful life God has given to those people who are in Christ. Basahin natin Ephesians 1:22-23. 1, 2, ready, go. And He put all things in every realm in subjection under Christ's feet. And appointed Him, Jesus, as supreme and authoritative head over all things in the church, which is His body, the fullness of Him who fills and completes all things in all believers. Basahin natin sa Tagalog. Ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang pangulo ng lahat para sa ikabubuti ng iglesia na siyang katawan ni Kristo. Ang iglesia ay ang kabuuan ni Kristo na siyang bumubuo sa lahat. Siya ang ulo, pinailalim sa kanyang lahat ng bagay. Tayo ang katawan, ibig sabihin nasa ilalim ng kapangyarihan ng iglesia ng Diyos ang lahat ng bagay. Naintindihan po ba natin yan? Kaya ang sabi niya, anumang ipagbawal nyo sa lupa,
ipagbabawal ko sa langit. Ano man pahintulutan nyo sa lupa, pahihintulutan ko sa langit. This life is a powerful life in Christ. Glory to Jesus. And we were raised up together with Christ and seated us with Him. Last two na lang pala. Last 2 pointers. We were raised up together with Christ and seated us with Him in the heavenly places. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 6, basahin po natin, 1, 2, ready, go. And He raised us up together with Him when we believed and seated us with Him in the heavenly places because we are in Christ Jesus. Sa Tagalog po, basahin natin, 1, 2, ready, go. At dahil sa pag-iisa natin, pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. Saan ka nakaupo, kapatid? Saan ka nakaupo? Kasama ni Kristo na naghahari sa langit. Hallelujah! We are seated with Him in the heavenly places. Diba, nagrebelde yung mga fallen sons, may nabakanting mga upuan. Sino pinalit ni Lord? Sabi mo sa tabi mo, tayo. The Lord has given us a place, a seat. Hallelujah! In the heaven. And sabi doon, kasama niya tayo sa kaharian niya sa langit. Kaya ang tawag sa atin, mga king priests. This is the powerful life of a believer in Christ, and our destiny is to rule and reign with Christ on earth. Darating ang panahon, Christ will rule together with us. Sabi sa Revelation chapter 5 verse 7, basahin po natin, 1, 2, ready, go. You have made them to be a kingdom of royal subjects and priests to our God, and they will reign on the earth. They will reign on the earth. This is our destiny. Together with Christ, we will reign on the earth. Kaya hindi ka lang naligtas para patawarin, no, at mapunta sa langit, makasama ni Lord. Ito ang destiny natin. Ito ang power na binigay ni Lord sa atin. Basahin natin sa Romans, Pahayag chapter 5 verse 10 sa Tagalog. Basahin natin. 1, 2, ready, go. Ginawa niyo silang mga hari at mga pari upang maglingkod sa ating Diyos. At maghahari sila. Sino sila? Tayo. Maghahari sila saan? Sa mundo. Maghahari sa mundo. The word of the Lord, hindi pwedeng hindi mangyari. Pag sinabi niya, magaganap. Mangyayari talaga. Ngayon, ang pinag-usapan natin, the powerful life in Christ. Ang tanong, how can a person be in Christ? Paano ba? Yung 3 simple answers. Number 1, if you want to be in Christ, believe on the Lord Jesus Christ. Acts chapter 16 verse 31, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. That's how simple it is. All you have to do is to believe. Manampalataya ka. Maniwala ka. Ibigay mo sa Kanyang yung pagtitiwala. Believe on the Lord Jesus Christ. Number 2, receive Him in your life. John chapter 1 verse 12 says, But as many as receive Him, and those who believe in His name, He gave the right to become children of God. So, believe on the Lord Jesus Christ, receive Him in your life to be Lord, Savior, and number 3, offer life to Him as a living sacrifice. Romans chapter 12 verse 1. Manampalataya ka sa Kanya na Siya ang Panginoong Diyos. Siya ang namatay sa krus para sa iyong mga kasalanan. Siya yung tagapagligtas. Siya ang iyong Diyos. Tanggapin mo Siya sa buhay mo. Paghariin mo Siya. Gawin mo Siyang Panginoon, tagapagligtas sa Diyos ang buhay mo. At isuko mo na ang iyong buhay sa Kanya bilang banal na handog. Hindi na yung dating ikaw. Sinuko mo na ang lahat-lahat sa Kanya. And then all of these powerful things, no, the powerful life of being in Christ will manifest in your life and in my life. Amen po ba? Exciting po bang maging in Christ? It's so exciting. Let's all arise, mga kapatid. So kung hindi pa po natin
nagawa itong mga bagay na ito, tatlong bagay na sinabi ko sa dulo ng aking mensahe, how to be in Christ, this is a time. Let us believe on the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the Son of God who died on the cross to pay the penalty of our sins. Wala po siyang kasalanan, pero inako niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Ipinako sa krus ang kanyang sariling katawan. Siya po ay pinahirapan, tumigis ang kanyang dugo at ang kanyang banal na dugo ang ipinambayad niya sa lahat ng ating mga kasalanan. Manampalataya tayo na ang Panginoong Hesukristo ang tanging tagapagligtas, ang tanging Panginoon at Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, ginawa po ng Diyos yun. Ginawa po niya yun para sa atin. Ganong kakamahal ng Diyos. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung ang sino mang sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John chapter 3, verse 16. Kaya dapat lang natin gawin, mga kapatid, tanggapin natin siya, ang Panginoong Hesukristo. Sa ating puso at buhay, manampalataya tayo sa kanyang makapangyarihang pangalan na binigay sa kanya ng Ama. Ang pangalang Hesukristo na kung saan ang lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa ay luluhod sa pangalan niya. At ang lahat ng labi magsasabing, si Jesus ang Panginoon para sa kapurihan ng Diyos Ama. Manampalataya tayo sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Tanggapin natin siya sa ating puso at buhay. At isuko na natin, ialay na natin ang ating buhay sa Kanya bilang handog na buhay. Then you will be in Christ. Mga kapatid, sa mga oras na ito, lahat po na nandito at lahat ng sumusubaybay sa online worship na ito, iniling ko po kayo na yumukot pumikit sa mga oras na ito. Taas niyo po ang inyong kanang kamay. At sumunod po kayo sa panalangin ito. Panalangin ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, pagtanggap sa Kanya at pagsusuko ng ating buhay sa Kanya. Sumunod po kayo, sabihin niyo po, Panginoong Jesus, nananampalataya po ako na kayo ang anak ng Diyos na namatay sa krus para sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po na ako ay makasalanan at kailangan ko ng tagapagligtas. Kayo ang tanging tagapagligtas, Panginoong Jesus. Tinatanggap kita sa aking puso at buhay bilang Panginoon, Diyos, at sariling tagapagligtas. At sa mga oras na ito, isinusuko ko na ang buhay ko sa iyo. Ikaw na po ang maghari. Ikaw na po ang masunod sa buhay kong ito. Itinatakwil ko na sa buhay ko si Satanas at ang lahat ng gawa ng kadiliman. I renounce all my sins. I renounce all the curses in my life. In the name of Jesus. And I receive healing. I receive deliverance. I receive freedom. I receive your forgiveness. I decree and declare, I am saved. I am born again. In Jesus' name. Amen.